Yung nakabudget na ang sahod, yung iba ay piniprepare, nakalaan na para sa kanilang burial, yung iba ay nakalaan na para sa education, at kung may tiraman, nakalaan para sa kanilang travel. Para at least sasabihin nila, at least some of my sacrifices, the fruit of my sacrifices ay nalalasahan ko. Nakikita ko. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, what are your plans today? What are the things that we are asked to prepare for? What are your deadlines that you need to exert more effort just to meet the time and date? Ano ang mga pinagdadaanan at pinaghahandaan natin ngayon? Ano ang mga nakalaan at nakatalaga in case na dumating ang mga hindi inaasahan natin? May mga kanya-kanya tayong plano. May mga kanya-kanya tayong pinaghahandaan. May mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Pero ang pulot dulo noon is for us to have at least a little treasure in our life that at least someday somehow would tell us or even would tell to our brothers and sisters, to our family members na pwede nating masabi na this is the fruit of my good labor. Ito yung kadahilanan at ito yung mga aking na-achieve sa aking patuloy at maayos at marangal na pagtatrabaho. Marahil yung iba sa atin, they are preparing sa mga kanilang mga insurance, yung nakabudget na ang sahod, yung iba ay piniprepare, nakalaan na para sa kanilang burial, yung iba ay nakalaan na para sa education, at kung may tiraman, nakalaan para sa kanilang travel. Para at least sasabihin nila, at least some of my sacrifices, the fruit of my sacrifices ay nalalasahan ko. Nakikita ko. My dear friends, these are good. Ito ay mabuti. And the testaments of God's unwavering care sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating lahat na lumalaban at nagtatrabaho ng patas at marangal. This is the reason why we continue to sacrifice, because we have the future way of thinking na sana pagdating ng panahon, mayroon man lamang akong treasure na maipon. May maimpok man lamang ako. Pero sa mga tao na laging may under the table, mahiya naman kayo. Magbago tayo dahil marami ang nagugutom ng dahil sa atin. Baka marami tayong naiimpok na yaman na sa atin ay mahalaga pero hindi natin pinagpaguran. Hindi tayo lumaban ng patas at marangal na trabaho because we always prepare to have a under the table na trabaho. Pero iba ang panawagan sa atin ngayon, lalong-lalo na ni Propeta Jeremias. Ipinakilala sa atin ang tinatawag na kahalagahan ng treasure. Mahalaga para sa kanya ito, kahit ito man ay magdudulot sa kanya ng takot at agam-agam. Dahil alam niya na marami ang hindi magsasang-ayon, na hindi magiging parte ng panawagan ng yamang ito, and that is to share and be part of the very work of God. Na maging parte ng isang kaganapan, ng isang biyaya ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Why? Because all of these things ay hindi kadalasan appealing sa atin
because it does not give us yung tinatawag nating makamundong satisfaction. And even Jeremiah, he was complaining nang dahil niyapos niya ang ganitong panawagan na maging parte ng pagbabahagi ng yaman ng Diyos. To listen to the Word of God, to proclaim the Word of God, and to live what the Word of God is asking to each one of us. At walang gusto nun dahil yun ay nakakatakot at challenging. Pero ganun pa man, kaya tinatawagan tayo na yung treasure na iyon ay unti-unti pa rin nating yapusin as we continue to return back, lalong-lalo na kapag araw na ganito, na unti-unting nakikita natin ang ating sarili, na we want to share once again and return to God, and therefore, the same, we should embrace the plan of God to Jeremiah, that we will once again share the treasure of God to the society, to the community, to our family, na kailangan pala natin ang isang maayos at marangal na pamumuhay kahit man yung iba ay hindi sasang-ayon sa atin. Kalimitan, ang nangyayari ay taliwas sa panawagan. But my dear friends, even our resources, kahit man yung ating mga pinaghirapan, should lead us to understand that the primary reason for that is to become part of this treasure of God that we should share to our brothers and sisters, that they themselves should also recognize that there is God in their midst, na maramdaman din muli nila na mayroong Diyos na nakikilakbay sa buhay pa rin nila. Kaya nga, ang bawat balik natin dito sa dambanang ito, ang bawat pakikisa natin sa buhay pananampalataya, ay hamon din sa atin on how we should be able to share the gift that the Lord has given to us, particularly the treasures of faith na unti-unti nating pinapahalagahan, na unti-unti natin laging niyayapos. Because, my dear friends, baka nakakalimutan na natin na baka lagi tayong nakafocus sa mga material na bagay, sa mga possessions natin, sa mga treasures natin na tinatago natin, kinukubli natin, iniimpok natin, and yet, we might be forgotten. We might have a lot of possessions and treasures in life. Yet, what are these if at the end, we would not be experiencing the treasures that awaits us by seeing God face to face? Baka hindi rin natin makita ang Diyos dahil sa sobra ng nababalot tayo ng makamundong bagay na akala natin yun ang nagbibigay sa atin ng seguridad at kagalakan sa buhay. Yun ay mahalaga, yun ay mabuti, pero ang panawagan sa atin, maginawang iyong daan. Those should be a channel for us to once again embrace, to once again give, to once again share, and to once again manifest the treasure that the Lord has given to us, and that is to share once again through that gift that we have received, the treasure, the face of God that is in our midst. Amen.